Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nasa edukasyon tayo ng pagpapakatao sa ika-6 na baitang. Ako po ang inyong guro, si Miss Mary. Layunin ng aralin na ito na ikaw ay magagamit ng iyong mapanuring pag-iisip at positibong damdamin sa paggawa ng mga pasya. Masusuri ang iyong sarili upang makabuo ng isang mabuting pasya at masusuri ang mga pagpipilian at lahat ng posibleng kahihinatnan bago gumawa ng pasya. Bago po tayo pumunta sa ating talakayan, atin po munang panoorin ang aking inihandang video. Minsan may isang ama. Na mayroong isang anak na lubos niyang pinakamamahal. Ang kanyang trabaho ay tiyakin ang bawat tren na dadaan sa tulay na kanyang binabantayan ay maayos na makatatawid dito. Malimit pagmasdan ng kanyang anak ang bawat tren na dumadaan sa tulay araw-araw. At ang mga mukha ng bawat pasaherong nakadungo sa bintana nito nakasabay na naglalakbay ng tren. Mga pasaherong puno ng kalungkutan, mga taong may galit sa buhay, mga makasarili, mga nasasaktan, mga may bisyo, mga may gawaing pinagbabawal. Hanggang isang araw, isang trahedya ang naganap. Kailangang mamili ng ama ng isang pinakamahalagang desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay. Ang hayaang mamatay lahat ng nasa loob ng tren o muling ibaba ang tulay na kanyang iniangat upang payapang makadaan ng tren. Mailigtas ang mga taong nasa aloob nito at hayaan ang kanyang anak na madurog sa ilalim ng tulay.
tapat sa habang panahon, maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Okay po. So, ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa pinag-iisipan natin ang bawat pasyang ginagawa. Sa inyong pong palagay, sa ating bidyong napanood, hindi po ba parang napakahirap na pagpapasya ang kanyang ginawa? Opo, sapagkat ang kanyang kaisa-isang anak ay kanyang isinakripisyo para sa mga taong hindi niya sigurado kung may pagmamalasakit pa yun sa kanyang kapwa, sa mga taong may kanya-kanyang buhay. Pero ganun na lamang po, kanyang pinag-isipang mabuti ang pasyang kanyang ginawa. Mas pinili niyang mailigtas ang marami kumpara sa kanyang anak. Sinasabi po na ang positibong damdamin at mapanuring pag-iisip ay dapat laging magkaagapay. Dapat pag gumagawa tayo ng pasya tungkol sa isang bagay, kailangan muna nating balansehin ang lahat. Dahil hindi tayo makagagawa ng tamang pasya, ang sino man kung ang mababaw o kung mababaw lamang ang pagpapahalaga niya sa isang bagay o sa kapwa. Opo, tama po. Nakita natin na sobrang pagpapahalaga ang kanyang pinakita para lamang mailigtas ang napakadaming tao na sakay ng tren, kapalit ng buhay ng kanyang anak. Kanya pong pinagmalasakitan ng kanyang kapwa. Opo, tama po. Kailangan ng mapanuring pag-iisip kung nais nating makagawa ng pinakamahusay na pasya. Kanya pong nasuring mabuti na dapat na iligtas ang taong nakararami. Hindi po dahil yun ay kanyang trabaho. Dahil yun po ang sa tingin niya ay nararapat. Opo, tama po. Siya po ay may pinakamahusay na pasya. Dahil ang pasya makakabuti sa lahat at pinahahalagahan at hindi binabaliwala ang sinuman o ang damdamin ng sinuman. Ginagawa din ito ng may mabuting intensyon. Ito rin ay resulta ng maingat na pagpaplano at konsiderasyon. Pagpapasya ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Ang tawag po dyan ay may pinakamahusay na pasya. Ang pagkilala sa ating mga katangian, kalakasan, kahinaan, pangamba, at kakayahan sa pagpapasya ay makatutulong sa paggawa ng pasya. Ngayon po ay ating pag-aralan ng sitwasyon na nangyari kay Sophie. Ang suliranin ni Sophie ni Arsenio T. Manalo.
Sinasabi po sa suliranin na to o sa kwento ni Sophie na siya po ay nabibilang sa pinakamahusay na mag-aaral sa kanilang paaralan. Pero na dumating po ang pagsusulit nila na lubha pong ikinakaba ni Sophie kaya nawalan po siya o nawala siya sa presence sa pagsasagot sa kanyang exam. Sinubukan po niyang tingnan ang lahat ng tanong ng sasagutang papel, subalit talaga pong masasabi natin na mental block siya. Ang ginawa po ni Sophie ay nagdasal siya ng taimtim. Saka po nagsimula muli. Pero napansin po siya ng kanyang kaibigan na si Luisa na parang balisa. Kaya po naisip ni Luisa, dahil alam po niya na nais ni Sophie na magkaroon ng karangalan sa pagtatapos po ng taon. Naawa po si Luisa sa kanyang kaibigan kaya inalok po ni Luisa ang kanyang sagot kay Sophie. Binigyan pa po niya ito. Sa halip bibigyan niya pala dapat ng papel na nakasulat po lahat doon ng kanyang sagot. Subalit, naisip po ni Sophie na mali yun. Dahil kung sakali nga naman po na siya ay mahuli, tsak na malaking gulo. Hindi po ba? At naisip din po niya na isang panloloko o pandaraya ang kanyang gagawin kung kanya pong kukunin ang sagot ng kanyang kaibigan na si Luisa. Kanya pong pinag-isipang mabuti. Sa halip po siya ay natutokso na tanggapin yung sagot. Dahil alam naman po niya na ang focus po ng kanyang guro ay nasa kanyang ibang mga kaklase at wala sa kanila. Pero mas pinili pa rin po ni Sophie na huwag tanggapin ang sagot mula kay Luisa dahil para hindi niya niloko o pasasabi natin hindi niya niloko ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa madaling salita po, sa bandang huli, nagdasal nga po si Sophie ulit upang kanya masabi sa sarili na kaya niya to hanggang sa nasagot na po niya ang kanyang pagsusulit. Masasabi po niya na sa kanyang sarili na nagsumikap siya o napagtagumpayan niya yung pagsusulit nang dahil sa sariling pagsisikap at hindi sa pandaraya. Yun po ang nilalaman ng suliranin ni Sophie. Sa inyo pong palagay, kung tinanggap ni Sophie ang alok na tulong ni Luisa, ano ang kalalabasan ng pagpapasyang ito? Muli po, kung tinanggap ba ni Sophie ang alok na tulong ni Luisa, ano sa palagay mo ang kalalabasan ng pagpapasyang ito? Pangalawa po, ipaliwanag bakit naiintindihan natin ang kabutihan at kahihinatnan ng paggawa ng mapanuri at mabuting pagpapasya. Mas pinili pa rin natin minsan ang gumagawa ng maling pasya. Pangatlo, dapat ba muna nating maranasan ang mga negatibong epekto ng ating maling pasya bago tayo matuto? Pang-apat, ano sa palagay mo ang maidudulot ng pangwakas na pasya ni Sophie?
Panglima, kailan natin masasabi ng isang pasya ay tama at mabuti? Yun lamang po at maraming salamat. Sa muli po ulit nating pagkikita. Paalam!